Alright mga kababayan at mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? At once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po yung magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo at sa mga ating mga channel subscribers, sa mga followers, mga nagla-like at nag-share ng videos, sa ating mga OFWs, sa mga frontliners, men and women uniform, sa mga guro, special shout out po sa inyo. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil, the likes of Dutertes, their followers, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, itong si Yusek ng PCO at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro may hamon po sa inyong VP Sara Putit Duterte, at ganun din po ang House of Representative Panel of Prosecutors mukhang gusto nilang may gawin si Sara Duterte, no? Kinakailangan magbigay ng summons, no? File for motion for summons para kay VP Duterte. Ano pa yun? Mamaya po pag-uusapan natin, no? Mga quote cards po ito galing sa Impact Leadership official Facebook page. So unahin natin mga kababayan, ito pong hamon, no? Naghahamon po ang inyong Palace Press Officer at Yusek Attorney Claire Castro kay BC Pusit. Ano po yung hamon niya? Ito po ay yung hamon na sumagot, magbigay ng statement, i-address niya yung mga dumadami na listahan ng mga acknowledgement receipt niya na mga mga ano ba to, acronyms, mga pseudonyms, may chichirya, may dudong, may prutas, at ngayon naman mga liquids. Suka di ba liquid ang suka? Pero si Sara Duterte, ito po yung epitome na kung saan siya ay amoy suka. Amoy suka na buti pa yung sukang pinakurat ng mga Ilocano, no, diyan sa Ilocos, napakasarap. Itong si Sara Duterte, ito yung suka na suka, sinusuka, ang baho. Biruin nyo, no, yung latest na natagpuan ng mga nasa HOR, mga kababayan. Ano ba tong damit ko? Lumalaylan, namayat yata ako ng gusto, no? Merong yung si ano yan, amoy lu. Amoy luga. Isa ka palang luga Sara Duterte. Nako, parang ayaw ko na tuloy magsawsaw sa suka. Ano na lang, sawsaw, suka, mahuli, taya. Puta, pag siguro gumagamit ako ng suka, naalala ko si Sara Duterte. Puta, ganun pa, nakangiti pa sa'yo. Ay. Ano po ang sabi ni Attorney Claire? We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, these discoveries. Marami na po ang naglilipana tungkol sa mga peking resibo na di umano na issue po ng opisina po ni Sara Duterte. Ayun naman pala. So Sara Duterte, huwag ka nang magmataas dyan, no? Wala ka ng kredibilidad no? Ang tanging nilalaban mo lang VP Presidente ako, VP si Presidente ato, VP Presidente ato. Ayan, nabulol na ato. Biruin nyo, sa kakaisip ko sa suka, naging tuka na daw tuloy, naging tuka na. Sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Ay nako, Yusek Claire Castro, good luck. Alam nyo,
pag tungkol kay Sara Duterte, wala siyang pakialam. Pero pag patungkol sa iba, yun, ia-apply niya yan. Soberenya, independensya, transparency and accountability. Pag patungkol sa ibang tao. Pero pag tungkol na kay Pusit, sa mga Duterte na, no comment. Sapat na po yung sinabi ni Representative Paulo Duterte. Comprehensive na po yun. Diba? So feeling niya, wala tayong karapatan para malaman natin kung saan niya pinaglulustay yung pera ng kaban ng bayan. Oy, gago kayo ha. Huwag niyong sabing wala akong ambag dyan. Ha, nagre-remittance po ako. Parte po ako ng 2.6 milyong Pilipino na OFW. Magkano ang nire-remit namin? Almost 34 billion. Yun po yung datos. Ha? So mahiya kayo sa balat ninyo, no? Oh, okay, kaya ako, kaisa po ako ng mga mamayang Pilipino na 51% na dapat held accountable si Digong sa kanyang mga crimes, at ganun din po ilang porsyento kami na napakarami sa 75% na dapat magpaliwanag ang inyong BP Sara sa mga confidential funds at mga budget na hinihinging ibalik niya sa DepEd. Hanggang ngayon wala siyang masabi. Wag mo kaming daanin sa pagiging magandang mukha mo o tang ina mo. Ha? Hindi namin kailangan ng magandang mukha. Ang kailangan namin dito ay isang vice presidenteng may transparency, may accountability at titindig. Hindi yung pinaliligoy-ligoy mo kami, dinideflect mo ang issue, dinadiver mo at binabaling mo sa iba. Hoy, anong tingin mo sa sarili mo, Sara Duterte? Ha? Diyosa ka? Anong tingin mo sa sarili mo? Perpekto ka? Hindot ka? O, tang ina mo. O, pangalawa na yon, tama na. Diba? Tama naman po. Agree po ako kay Yusek Castro. It is your obligation as a public servant na ipaliwanag yan sa mamayang Pilipino. Hindi mo pera yan. Ha? Yan ang sinisigaw nyo yung kay speaker. O nga, ibabalik natin sa'yo. Hindi mo pera yan. Oh, sana lang ma-impeach ka, hayop ka. No? At ikaw ay makulong. No? Wag mo kaming dadainin sa, ay, Tisay ako. Ay, taga Davao City ako. Ay, tatay ko si Digong. Tangina nyo, pakialam ko sa inyo. Pangatlo na, tama na. Baka masanksyon na tayo ng tuluyan. Diba? Oh, bakit mahilig sa peke? Peke yung personalidad eh. Peke yung pagkatao ni Sara Duterte. O yan, maingay na lawnmower. Ha? Peke ang mga Duterte. Sinungaling at mandarambong. O, paliwanag ka. Pero sinasabi niya, wala akong obligasyon na ipaliwanag sa inyo ang aking confidential funds. Confidential nga eh. Gago. Wag mo kaming daanin sa ganun. Oo, hindi mo kami magagago. Ha? Ayan. Now mga kababayan, punta naman tayo dito sa mga House of Representatives panel of prosecutors dito sa impeachment ni Sara Pusit. Kasi po ito talagang pikon na tong mga to eh. Ginago na sila ng Senado sa pamamagitan ng malditang Senate President na si Chis Escudero. Ngayon, ito na po ang ginawa nila. Ang lead prosecutor po ng House ay si House Representative Marcelo Libanan. Siya po ang lead counsel. Ngayon po may ginawa sila. Sabi dito sa Impact Leadership, House prosecutors file for summons in BP Duterte impeachment trial. Ano po ba yan? Ha? House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan and First Rider Party List Representative Raj Gutierrez, members of the 11-man House prosecution panel in the impeachment case against Sara Duterte, led the filing of entry of appearance with a motion to issue summons at the Senate. Ha? Ibig sabihin, pinasasagot po nila si Sara Duterte dito sa mga ikinaso sa kanya. They were joined by different representative dito, mga kababayan. Ha? So, dapat lang ito, no? Huwag kang magtago, Sara Duterte. Umuwi ka. Sabi nga sa'yo mas tinutuunan pa ng pansin niya
yung tatay niya. O, hindi mo na trabaho yung tatay mo. Bayaan mo na dyan yung kanyang common law wife. Umuwi ka na. No? Nakakahiya po mga kababayan eh. Ha? Pinapasagot siya. Nag-file sila ng summons. Ha? Pumunta ka doon. O, hindi yung puro kayo gala dyan. Sa Netherlands, puro ka daldal. Eh, ang sabi ng tatay mo, maniwala kayo kay Inday. Ginajaming lang kayo niyan. O, ginajaming lang tayo ni Inday. Pero ikaw, hindi ka i-jamming ng House Prosecutors, no? Yang kanilang mga sa impeachment mo, no? Pero sabi naman ni Duterte, meron na daw siyang mga lawyers para sa impeachment trial niya. Abay, handang-handa rin ang Putit, no? Baka nakakabulag pa si Putit. Okay? So yan lang po mga kababayan, maiksi lang hinahamon po ni Yusek Castro si Sara Duterte na sumagot doon po sa mga natuklasan pa ng mga bogus na pangalan, no? It is your obligation to the Filipino people. Ano yang mga yan, no? Yan ba gawa-gawa nyo para maibulsa nyo ang confidential funds at iba pang pondo ng inyong departamento? At ganoon din po ang House Prosecutors nagfile na po ng summons sa inyong BP Sara. Sana sumagot siya diyan, no? O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.